Sa video na ito, bibigyan kita ng ilang tips sa public speaking. Yun ay kung baguhan ka pa lang, hindi ka pa sanay magsalita sa harap ng maraming tao, or as in, zero experience ka pa talaga. Kung matagal ka nang nanonood sa channel ko, malamang karamihan sa mga babanggitin ko dito, narinig mo na siya. Kaya ang video na ito, magsisilbi na lang itong paalala sa iyo para ma-enhance mo pa yung public speaking skill mo. Pero kung baguhan ka pa lang pagdating sa public speaking, para sa iyo ang video na ito. Dahil sa video na ito, bibigyan kita ng ilang tip na dapat mong malaman kung nagsisimula ka pa lang sa public speaking. Okay, simulan na natin. Isa sa mga bagay na dapat mong malaman pagdating sa public speaking kung baguhan ka pa lang, huwag kang matakot na magkamali. Alam ko na kaya ka nahihiya or takot magsalita sa harap ng maraming tao kasi natatakot kang magkamali. Iniisip mo na baka i-judge ka nila, iniisip mo na baka pagtawanan ka nila. Pero alam mo, hindi naman mangyayari yan kasi ang totoo, wala namang pakialam sa'yo yung mga nasa harapan mo. Magsalita ka lang ng magsalita, makikinig lang sila. Ang importante lang sa kanila ay yung mabigyan mo sila ng message na kailangan nilang marinig. Wala silang pakialam kung mabulol ka, wala silang pakialam kung mautal ka, wala silang pakialam kung mablangko ka. O kahit pa hindi maganda yung pagkakasuklay mo sa buhok mo or hindi man maayos yung pagkakaplansya mo sa suot mo, wala silang pakialam dyan. Kung mabulol ka, mautal ka, or pumiyok ka, tatawa lang sila saglit at makakalimutan na nila yan maya-maya lang. Kung mablangko ka man o makalimutan mo yung susunod mong sasabihin, nakatingin lang naman yung audience mo sa'yo. Binibigyan ka lang nila ng time para maalala yung susunod mong sasabihin sa kanila. Kaya wag mong i-pressure yung sarili mo. Okay lang naman kasi na magkamali tayo, okay lang naman na kabahan tayo. Ang importante, gawin natin yung bagay na kailangan nating gawin. Or ibigay lang natin yung best natin para maging maayos yung presentation. Pangalawa, sa bagay na dapat mong malaman kung baguhan ka pa lang sa public speaking, lakasan mo yung boses mo. Kung napakahina ng boses mo, hindi ka maiintindihan ng audience mo niyan at posibleng mawalan sila ng interes na makinig sa'yo. Pwede ring maging dating sa kanila na hindi mo man lang pinaghandaan yung pagsasalita mo sa harap nila. Kasi sabihin na nating hindi ka nga nagkamali, hindi ka pumiyok, hindi ka nabulol, hindi ka nablangko. Wala rin kung hindi ka naman naiintindihan ng audience mo. Sayang lang yung pagtayo mo sa harap nila. Kaya kapag magsasalita ka sa harap nila, lakasan mo yung boses mo para iparating mo sa kanila na confident kang tumayo sa harap nila at iparating mo sa kanila, ipakita mo sa kanila na pinaghandaan mo talaga yung araw na yun. Kahit pa mahalata nilang kinakabahan ka, marinig ng audience mo na habang nagsasalita ka, may nginig yung boses mo, okay lang yan. Ang importante, may natututuhan naman sila sa pagsasalita mo. Nakukuha nila ng maayos yung mensahe mo sa kanila. Kesa naman sa ang hina-hina ng boses mo, pinatulog mo na silang lahat. Pagsasalita ka sa harap nila tapos hindi ka naman naiintindihan kasi nga mahina yung boses mo, nagsayang ka lang ng oras, nagsayang ka lang ng pagod. Hindi naman kailangang sumigaw na para kang nanghahamon ng away, basta lakasan mo lang yung boses mo, i-modulate mo lang yung boses mo, at tansyahin mo yung sa tingin mo na maririnig at maiintindihan nilang lahat. Next thing na dapat mong malaman kung baguhan ka pa lang sa public speaking, meron ka dapat eye contact sa kanila. Kapag magsasalita ka sa harap ng maraming tao, tumingin ka sa kanila. Dapat ipakita mo na meron kang eye contact sa kanila. Hindi pwedeng nakatingin ka lang sa script mo. Hindi pwedeng nakatingin ka lang magdamag sa PowerPoint presentation mo. Dahil kapag hindi ka tumitingin sa audience mo or wala kang eye contact sa kanila, iisipin nila na parang nanonood na lang sila ng movie or parang nakikinig na lang sila sa earphone. Kapag magsasalita ka sa harap ng maraming tao, dapat ipakita mo na ikaw yung bida kasi moment mo yan. Kailangan ipakita mo na meron kang eye contact sa kanila. Tumitingin ka sa kanila para tumingin din sila sa'yo. Hindi bida dito yung mga speaker na nasa gilid ng audience mo o kung saan man nakalagay yung speaker nyo. Hindi rin bida dito yung presentation mo. Ang bida dito ay yung nagsasalita. Ikaw yun. Yung eye contact kasi, isa yan sa mga effective body language para magkaroon ng maayos na communication at hindi lang eye contact. Marami pa.
Nandyan din yung gestures, yung pagkumpas-kumpas ng mga kamay habang nagsasalita. Nandyan din yung facial expressions. Kasi kung wala kang gestures, wala kang facial expression, wala ka ring eye contact, tapos boses mo lang yung gagamitin mo, di para kang robot niyan habang nagsasalita sa harap ng maraming tao. May intindihan ka kaya nila kung ganon? Yung ganito ka lang nakatayo habang nagsasalita, may intindihan ka naman ng audience mo, yun nga lang, hindi ka lang magiging entertaining pakinggan kasi wala nga yung tatlo na binanggit ko. Kaya kapag magsasalita ka sa harap ng maraming tao, ayan na naman, umuulan na naman, limitahan mo lang yung paglagay mo ng kamay mo sa bulsa mo. At mas maganda kung meron ka ring facial expression. Higit sa lahat, meron kang eye contact sa kanila. Yun yung isa sa mga effective body language na pwede mong ipakita para mas maging maayos yung pagsasalita mo sa harap nila. Totoo naman yung sinasabi ko, di ba? Mas entertaining pakinggan kung ang isang tao nagkukwento, nagsasalita with action pa. May facial expression at tumitingin din sa'yo. Malamang habang nanonood ka ng video na ito, meron kang naiisip na tao na habang nagkukwento with action pa. Next thing na dapat mong malaman kung baguhan ka pa lang sa public speaking, be prepared physically and mentally. Para maging physically and mentally prepared ka, bago dumating yung araw na magsasalita ka sa harap ng maraming tao, dapat meron kang sapat na tulog. 7 to 9 hours dapat yung tulog mo. Kumain ka rin ng mga masusustansyang pagkain. Mga gulay, prutas, isda, mga natural food. Iwasan mo muna yung mga unhealthy food na kinagigiliwan mong kainin. Isa yan sa mga paghahanda na gagawin mo para ikondisyon yung utak at katawan mo. Ihanda mo rin yung mga damit na susuotin mo, yung mga alahas na ilalagay mo sa katawan mo para kapag nagsalita ka na sa harap ng maraming tao, presentable kang tingnan. Kailangan yung mga damit na ihahanda mo or mga damit na susuotin mo, yun yung mga damit na magbibigay sa'yo ng confidence. Magiging confident ka talaga na gawin yung lahat ng bagay. Yung magiging maganda ka, yung magiging guwapo ka talaga kapag suot mo yan. Isa yan sa mga paghahanda na gagawin mo para maging physically and mentally prepared ka. Kasi totoo naman, di ba? Kapag feeling natin maganda tayo or guwapo tayo sa suot natin, o kaya feeling natin presentable tayo sa suot natin, nagkakaroon tayo ng confidence na humarap sa maraming tao, feeling natin kaya nating gawin lahat. Yun yung mga bagay na dapat mong gawin. Meron ka dapat sapat na tulog, kumain ka ng mga masusustansyang pagkain, kailangan ihanda mo rin yung damit na susuotin mo na magbibigay sa'yo ng confidence humarap sa marami. Next thing na dapat mong malaman kung baguhan ka pa lang sa public speaking, ito na yung pinaka-importante sa lahat, mag-practice ka. Kasi baliwala yung mga naunang sinabi ko kanina kung hindi ka naman nag-practice. Hindi mo pinaghandaan yung sasabihin mo sa harap ng maraming tao. Tapos mo na yung script mo. May visual aid ka na. Meron ka na ring PowerPoint presentation. Dapat practicein mo kung paano mo yan i-deliver sa harap ng maraming tao. Habang nagpa-practice ka kasi, dun mo makikita yung mga kulang sa'yo or mga bagay na kailangan mo pang i-improve. Pwede kang mag-practice sa harap ng salamin. Pwede kang mag-practice mag-isa sa kwarto mo. Basta yung pagpa-practice na gagawin mo ay practice na sa tingin mong walang mangi-istorbo sa'yo. Pwede kang mag-practice ng paulit-ulit hanggang dumating sa point na hindi ka na nagkakamali. Kahit pa okay lang naman magkamali. Kapag ganyan ang ginawa mo, kabahan ka man sa harap ng maraming tao, mapagtatagumpayan mo yung pagsasalita mo sa harap nila kasi may bala ka, naghanda ka at nag-practice ka ng paulit-ulit. Kasi baguhan ka pa lang kaya kailangan mo talagang mag-prepare, kailangan mo talagang mag-practice ng paulit-ulit. Pero kung sanay na sanay ka na talagang magsalita sa harap ng maraming tao, kahit ihanda mo lang yung script mo, hindi ka na mag-practice, kayang-kaya mo na yung i-deliver kasi sanay ka na. Kaya kung magsasalita ka sa harap ng maraming tao, demo teaching man yan,
reporting sa harap ng klase, talumpati sa harap ng maraming tao, or iba pa, kayang-kaya mong gawin yan, kayang-kaya mong mapagtagumpayan yan, basta yung mga binanggit ko sa video na ito ay i-apply mo. At yun yung mga bagay na may bibigay ko sa'yo, mga tip na may bibigay ko sa'yo kung baguhan ka pa lang sa public speaking. Lalo na kung zero experience ka pa. Natuwa ka ba sa video natin ngayon, kaibigan? Kung natuwa ka, like mo naman. Kung hindi ka pa nakasubscribe sa channel na ito, ano pang hinihintay mo? Mag-subscribe ka na dahil sa channel na ito marami pa tayong pag-uusapan na makabuluhang bagay tungkol sa public speaking, communication skills, personality development at iba pa. Ngayon, bago magtapos ang video na ito, gusto mo bang malaman kung ano yung mga bagay na hindi mo dapat gawin habang nakikipag-usap sa ibang tao? Kung oo ang sagot mo, panoorin mo yung thumbnail na lalabas sa end screen ng video na ito. Nandyan yan. Pagka-click mo, mapapanood mo na.